Magandang umaga po sa inyong lahat. Dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin ng ating pagbasa ngayong araw. Two things. Una, pinapaalala sa atin ng ating gospel na hanggang ngayon, patuloy po tayong minamahal ng Diyos. Patuloy po niya tayong inaalagaan. Patuloy po niya tayong hinuhubog. Sa ating gospel today, inyo pong narinig na si Jesus ay nagpagaling ng maraming may sakit. Nagpalayas ng demonyo. And specifically, pinagaling niya yung biyanan ni Simon Pedro. If you notice, itong mga ito ay walang pangalan. Which means na it could be me, it could also be you. Ang mga taong may sakit represent all of us. Tayong lahat. Tayong lahat ang nire-represent ng mga taong may sakit. At tingnan po natin yung kilos ni Jesus. Let us take a closer glimpse at what Jesus did. Yung kilos niya. Sabi dito, hinawakan niya, lumapit siya sa biyanan ni Simon Pedro. Hinawakan niya at ibinangon niya. Itong kilos na ito ay kilos ng isang taong punong-puno ng pagmamahal. Lumapit, hinawakan, at ibinangon. When we love someone, gusto natin malapit sila sa atin. When we love someone, gusto nating nahahawakan sila natin palagi. When we love someone, we always want them to be well. Gusto nating ibangon sila palagi. Hindi ilubog. Gusto nating ibangon sila palagi. Itong kilos na ito hanggang ngayong panahon ay present po sa ating simbahan. Halimbawa, yung mga pare every time pumupunta sa may sakit, it is Jesus na lumalapit sa may sakit. Every time pinapahiran ng langis ang may sakit, it is Jesus na humahawak sa may sakit. And every time we wholly visit a sick, it is a gesture na gustong ibangon tayo ng Diyos. Ibangon ng Diyos ang may sakit. And this is the good news. Patuloy na lumalapit sa atin ng Diyos. Patuloy tayong hinahawakan ng Diyos. At patuloy na gusto ng Diyos na tayo'y ibangon niya palagi. Hindi po siya Diyos na bumibitiw. Well, tayo minsan ay bumibitiw. Pag tayo'y sobrang hirap, meron sa atin bumibitiw sa Diyos. Pag tayo'y medyo nakakaangat, hindi naman lahat, tayo'y bumibitiw sa Diyos. Pero yung Panginoon, hindi. Hindi siya bumibitiw. In our first reading, inyo pong narinig yung kwento about Job. Narinig ko kanina, magandang mga salita. Sagana siya sa hirap. Sagana siya sa hirap. Well, gana means sa amin, sa lugar namin, is gain. Gana sa hirap. Parang positive siya, di ba? Sagana sa hirap. Yung paghihirap niya, may kahulugan. Hindi lang baling wala. May kahulugan. Kung alam niyo po yung kwento ni Job, ganito po iyon. Siya'y mahal na mahal ng Diyos. Pero one time, yung demonyo, sabi naman ng demonyo sa Panginoon, mahal ka lang yan dahil provided mo siya. Tingnan natin. Kunin mo lahat ng binigay mo sa Kanya. Sabi na naman ng Diyos, sige, go. There came a point in Job's life na hirap siya. At muntik na siyang maligaw. Pero later on, na-realize niya na
na sabi niya, sa kabuuan, sabi niya, the Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Sa sagana at sa hirap, natuto siyang pumuri sa Diyos. Pinuri niya ang Panginoon. And this is one attitude that we all should learn or should have. Sa sagana at sa hirap, it will be okay. Kasi nandyan ang Panginoon. Sagana, give thanks to God. Sa hirap, ask God for help. Dapat palagi nandyan ang Diyos sa buhay natin. Isipin natin, palaging nandyan. Sana ganun tayo. And this is the good news for today. Ang Diyos, palaging nananahan sa atin. Kaya nga sabi, Emmanuel. Secondly, since we have a good news na patuloy na hinawakan tayo ng Diyos, lumalapit ang Diyos, binabangon tayo ng Diyos, the church is reminding us na dapat ipamahagi natin itong good news na ito. Because good is diffusive in itself. It must spread. It must spread. Kaya nga sabi sa gospel, di ba? Sabi ni Kristo, ni Jesus, Tana, punta tayo sa ibang lugar. Sa maliliit na karatig na yon, para makapangaral din ako doon. Ang good news, hindi lang dapat nasa Peña, Francia. Dapat naglalakbay din. Jesus did not stay in one place. Jesus did not stay in one place. Alam niyo, may isang pare na na-assign sa isang remote area. Well, he was a good priest. He lived among the people. Sa sagana at sa hirap. Nung papatapos niya yung term niya na 3 years, yung mga tao pinetition yung pare. They wanted him to stay. They wanted him to stay. Now, di alam ng pare. Bigla siyang pinatawag ng obispo. Sabi ng obispo, may nakatanggap akong letter na petition down para magstay ka ulit for another year, 3 years. Alam niyo yung sagot ng pare, sabi niya, Bishop, okay naman po iyon, but if I am to decide, I have to say no. Why? Kailangan ko ring pumunta sa ibang lugar. This mindset is the mindset of Jesus, was the mindset of Jesus. Kailangan kong pumunta sa ibang lugar. Translation, the good news, the word of God, yung salita ng Diyos, yung mabuting balita, must spread out. It must diffuse. It must diffuse. Ikaw at ako, tayong lahat, we have the tasks. May gawain po tayong ipamahagi ang mabuting balita. At alam kong hindi madali. It's not easy, and it will not be easy. Pero, always remember the gesture of Job. Nasa hirap ka man, wag na wag bumitiw sa Diyos. Sagana ka man, wag na wag bumitiw sa Panginoon. Muli, ang Panginoon po, patuloy na lumalapit sa atin, patuloy na hinahawakan tayo, at patuloy na ibabangon tayo.